Yo, what is up mga boss? Anong balita? Tara pag-usapan natin yan dito lang sa Boss Balita PH. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. Sa unang round, makikita mo agad ang style ni Fury. Gamit ang kanyang height at reach advantage, mas pinili niyang maging agresibo sa unang bahagi ng laban. Habang si Usyk naman ay nag-focus sa kanyang footwork at pagpapakawala ng mga kombinasyon. Sa mid-rounds, naramdaman natin ang bilis at technical na style ni Usyk. Pinakita niya kung bakit siya tinatawag na The Cat ng boxing. Sumusugod siya ng mabilis at precise, habang iniiwasan ang mga malalakas na suntok ni Fury. Subalit si Fury sa kanyang karanasan ay nanatiling kalmado at nag-adjust sa timing ng mga galaw ni Usyk. Sa round 10, isang pivotal moment ang nangyari. Nakapag-landing ng isang malupit na uppercut si Fury at halos matumba si Usyk. Ngunit, kagaya ng alam nating lahat, hindi basta-basta sumusuko si Usyk. Ipinakita ang kanyang resilience. Ang kanyang puso at tapang ay hindi matitinag. Papunta na tayo sa final rounds at ang dalawang fighter ay naghahanap ng huling pagkakataon upang manalo. Ang tanong, kayang i-handle ni Usyk ang lakas ni Fury sa mga huling minuto? O matutulungan ba siya ng kanyang bilis at diskarte upang makuha ang panalo? At gaya ng analysis ko, si Usyk pa din ang nanalo by decision. Ang ganda ng laban, ito ay nagpakita ng galing ng parehong fighters. Si Tyson Fury sa kanyang malupit na laro ng power punches at tactical adjustments, si Alexander Usyk na hindi tinatablan ng pressure at patuloy na gumagawa ng paraan upang manatiling competitive sa bawat round. Kung ikaw ay isang boxing fan, hindi ka pwedeng magsawa sa ganitong klase ng laban. Isang rematch na nagbigay ng maraming sagot, pero tiyak na maghihintay tayo ng isang further chapter sa heavyweight division. Sigurado maraming fans ang maghihintay pa kung may trilogy sa magaganap sa hinaharap. Hanggang sa susunod na laban mga boss, ito ang inyong Boss Balita PH nagsasabi na boxing is more than just a fight. It's a story. Maraming salamat, ingat!